So, ayan, welcome back to my YouTube channel mga katropa. Ngayon may isa na naman akong i-share sa inyo na basic lang na gagawin natin mga katropa. I-share ko sa inyo kung paano at ano ang function ng ating knock sensor. So, simple explanation lang para sa mga beginners at sa mga hindi pa nakakaalam mga katropa. Sisimplihan lang natin para maintindihan ng lahat mga katropa. Ito ay tungkol sa ating knock sensor nga mga katropa. So ngayon, syempre bago natin umpisahan mga katropa yung ating gagawing content, so syempre magpapasalamat ako sa inyo mga katropa. Maraming salamat sa mga subscriber, YouTuber at viewers ng aking channel. Yan mga katropa, maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na at hit nyo ang notification bell, hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video mga katropa. Baka makatulong sa inyo balang araw mga katropa. So bago natin umpisahan, syempre shout out kay paring Janjan Mechanic Group, yan, member, sa mga member, shout out sa inyo at sa lahat ng group na sinalihan ko. Yan, maraming salamat sa mga admin sa pag-approve ng aking post. Yan, shout out sa inyo mga admin at saka mga member na rin ng mga group. Yan, maraming salamat sa pag suporta sa aking channel. Yan mga katropa. So yun nga, yung topic natin ngayon mga katropa ay about sa knock sensor. Tara, umpisahan na natin. So, ayan mga katropa, yung ating basic tutorial ngayon ay yung knock sensor mga katropa. So, yung knock sensor, syempre, may 2 pin papunta sa ECU yan mga katropa yan. Yung isa ay signal. Yung isa ay volt. 5 volt mga katropa. Yan. So, yung function nito mga katropa, yun yung ano niya mga katropa, function niya. So yung nagtatransmit ng high frequency papuntang ECU para mag-increase ng engine torque para mabigyan ng stable fuel consumption ang ating engine mga katropa. Simple na simple mga katropa. Taglis. Hinaluan natin ng Tagalog tsaka English yan mga katropa. Yung ating explanation. So ano ba yung mga, bakit ba minsan nag-check engine tayo tapos yung trouble code natin ay knock sensor mga katropa? Ano ba yung nagbibigay sa kanya at nagtitrigger sa kanya para ma-detect niya yung problem na yun? So na-detect ng KS ay ang syempre ay ang misfiring. Yan, nadidetect ng KS ay ang misfire. Pag nagkaroon ng misfire, madidetect na ng ating knock sensor mga katropa. Yan. Ano ba yung mga misfire na yun mga katropa para ma-detect ng knock sensor na may problema yung hindi maganda yung andar ng makina, hindi pino. So nadidetect ng ating knock sensor. So ano ba yun? Siyempre pag nag-misfire, papangat yung andar ng ating tunog ng makina. So madidetect nito yung misfiring. Bakit nagmi-misfiring? Siyempre nagmi-misfiring dahil sa spark plug. Yan, plug. Coil. Siyempre pag may problema yung coil, nagmi-misfire din yan. Tsaka yung injector. Yan. Kaya nagmi-misfire. Minsan spark plug mahina na yung current. So coil minsan mahina na rin yung bigay ng current. Or spark plug luma na rin. Siyempre, hindi naman lifetime ng ating spark plug. Tsaka yung injector minsan nagkakaroon ng hindi solid yung spray or may leaking, magmi-misfire yan mga katropa. So iiba yung tunog ng makina natin, papalya.
Kaya magkakaroon tayo ng minsan yung pangit yung tunog. So nadidetect ng knock sensor. Kaya nga knock sensor nadidetect niyan mga katropa. So pagka naman nadetect niya, siyempre magkakaroon na kayo ng problema. So minsan iilaw ito. So minsan nag-check engine, iilaw yung makakadetect kayo ng misfiring mga katropa. Yan. So paano natin malalaman kung halimbawa nag-check engine, lumabas knock sensor? Paano natin malalaman na sira yung ating knock sensor mga katropa? So malalaman natin sira yung knock sensor, lalabas sa code nyo yung, siyempre minsan meron dyan na yung open circuit, di ba? Tapos short circuit. Yan. So pag lumabas ay open circuit, ano yung ating checkin? Checkin natin siyempre yung wiring harness. Yan. Wiring harness yung ating checkin mga katropa pag open circuit. Pag short circuit naman mga katropa, yung sensor na yung may problema niyan mga katropa pag short circuit. Pag sa wiring harness naman, baka nahugot yung socket or naputol yung wire. Yan yung mga pwedeng mangyari. Or may problema yung ECU dito sa parte ng ating sensor. Hindi mawawala yung check engine yan kapag may problema yung ECU. Halimbawa, na-solve nyo na yung wiring harness, nagawa nyo na, meron naman siyang continuity. Yan. Continuity. Yan. Galing dito sa ating wire, sa ating ECU. So, yung wiring harness ng socket ng ECU, tsaka yung socket nito, so pag tinek natin may continuity, yung dalawang wire, yung volt tsaka signal, yan. Pag may continuity, ibig sabihin may problema na yung ating ECU at kung nagpalit na kayo ng sensor. So nasa ECU na yung problema mga katropa. Ganun lang. Kaya sa pagdadiagnose mga katropa, uunahin natin yung, siyempre, checkin natin yung mga sensor natin, yung wiring harness, sisiguraduhin natin yan mga katropa bago tayo pupunta ng ECU. Once na okay yung wiring harness at nagpalit na tayo ng mga sensor, kahit anong sensor, at ganun pa rin yung problema, ibig sabihin may problema na yung ECU mga katropa. Kaya nga inuumpisahan natin sa maliit munang checking mga katropa, sa mga sensor, sa wiring. So dapat kinukonfirm natin muna yan bago tayo nagpupunta sa module mga katropa. Yan. So na-check ba to ng multimeter mga katropa? Yan. Sa mga ibang magtatanong, marami nagtatanong, na-check ba ng multimeter? Oo, na-check ng multimeter ito mga katropa, yung knock sensor. Pag chinek nyo ng multimeter, sampulin natin ito mga katropa. Yan, meron tayong multimeter dito. Yan, checkin natin ang multimeter kung alin mababasa natin. Yan. So naka-ohms tayo. Yan. So checkin lang natin ganyan mga katropa sa pin. Pipin lang natin yan, checkin sa pin. Medyo maliit lang kasi dapat merong wire na naka-ano. So testing lang natin ng ganito. So yan, nakakabasa tayo ng 4 point something. Tanggal lang. Nakakabasa tayo ng 4.52 milliohms. So ibig sabihin mga katropa, malalaman natin na good or bad yung ating knock
sensor. So pagka good siya, makaka-reading kayo ng example na lang natin, libawan natin 4.15, 5.15 or something. Basta ano siya, milliohms. Ibig sabihin good yung ating sensor. Pag nakabasa naman ng halimbawa example natin ay 0.356 mga ganyan reading mga katropa, ibig sabihin bad na yung ating sensor. So pag milliohms, ibig sabihin okay pa yung ating sensor. Pag ito naging ganyan na, ohms na yan, so ibig sabihin sira na yung ating sensor mga katropa. So ganyan lang kasimple mag-check ng knock sensor mga katropa. Kung oo, na-check mga katropa na ano ng multimeter yan. Yung mga ganyan yan. Gagamitan mo ng multimeter, ma-check mo yung ano yan mga katropa. Malalaman mo kung sira. Ayan nga. Pag milliohms, ibig sabihin okay pa yung ating sensor mga katropa. Pag ganyan na nag-reading nyo, umabot na ng 1000.3 tapos 4 digit, so ohms, ibig sabihin sira na yung ating knock sensor mga katropa. So ganyan lang naman yung ano ng knock sensor, ganyan lang kasimple mga katropa. Siya yung nagtatransmit ng high frequency papunta sa ECU para ma-increase yung engine torque, para mabigyan ng stable fuel consumption yung ating makina. Magti-trigger lang sa kanya yung pag nagkaroon ka ng misfire, siyempre misfiring. Pag nagkaroon ka ng misfiring, magti-trigger na yung knock sensor. Tapos, siyempre, ano ba yung mga posibleng panggalingan ng mga misfire? Siyempre, yung spark plug, coil, injector. Yan, mga katropa. Sa injector, minsan may leak. Minsan, kulang yung buga o sobra yung buga, mga ganyan mga tropa. Pero kalimitan nito yung leaking sa cylinder. Halimbawa, may leaking sa o-ring. Yan. Pag sa coil naman, medyo mahina na yung bigay ng kuryente papunta sa spark plug. Yan. Pati yung spark plug, siyempre, pag mahina na rin, magkakaroon na rin ng misfire. So, paano natin checkin? Ulitin ko mga katropa. Madidetect nyo sa inyong scanner, open circuit, tsaka short circuit mga katropa. Pag open circuit, wiring. Hindi nakasaksak yung socket or putol yung wire. Yan mga katropa. Pag short circuit, pwedeng sensor mga katropa. Sira na yung sensor nyo. Yan mga katropa. So ganyan lang kasimple mga katropa yung ating basic ng ating knock sensor mga katropa. So sana nakatulong sa inyo mga katropa yung ating knock sensor basic tutorial mga katropa. Para ito kahit nakahugot or ito yung sira, pwede namang gamitin sa sasakyan mga katropa. Kaya lang naka-check engine nga kayo mga katropa. So magkakaproblema lang ng konti sa mga fuel consumption, mga ganyan. Yan. Pag sira na yung sensor, nakailaw siya. Hindi niya ma-detect yung tunog ng makina mo lang. Yung under ng makina mo, hindi niya pag sira yan. Gaya na sinabi ko, lagi nakailaw. So pwedeng i-drive, walang problema, pero mas maganda kung gagawin na natin yung problema pag knock sensor para smooth, stable yung ating engine, para maganda yung ano niya, yung under niya, magandang gamitin pag walang problema yung sasakyan. Kaya pag may konting problema yung sasakyan nyo, huwag nyo nang patagalin mga katropa, gawin nyo na para hindi lumala. So, i-additional lang natin yung ating meron akong ABS sensor dito mga katropa. Ayan. So, meron tayong ABS sensor. So, konting explanation lang sa ABS sensor. So, ito yung dito. So, ito yung ating ABS module. Module yan. Siyempre nandito yung module, may mga socket na ganyan. So siyempre dito nakakonect yung front ABS sensor.
Dito rin nakabit yung, ito yung front right. Front right. Tapos rear right. Yan. Example lang, mga katropa. Tapos ito naman yung front left. Ito naman yung rear left. Kaya yung mga ABS, pag nagka-problema yung ABS nyo, halimbawa, example lang natin itong rear right. Ito yung malfunction. Malfunction. So, pag nag-malfunction nito, papasok dito, madidetect na may problema yung sensor. Tapos, siyempre, nakakonect ito sa ano, sa ECU yan. Meron siyang CAN high tsaka CAN low. Kaya nagkakaroon ng communication yung mga module dahil sa CAN high tsaka CAN low, mga katropa. So yan. Pag may problema itong ABS, sasabihin ng ABS sa ano, magbibigay ng signal na may problema yung ABS. Ngayon, yung ECU naman maglalagay ng check engine, mga katropa. Check engine. Tapos iilaw yung, pag may problema to, iilaw na yung ABS nyo, mga logo-logo nyo dun sa cluster panel nyo, mga katropa. Ayan, pag nagka-problema, halimbawa ito rewrite, iilaw na yung ABS, DSC, check engine. So, ibig sabihin, may problema sa sensor. Paano ba natin checkin yung, halimbawa, na-detect nyo, sensor, yan, kanan, may problema sa scanner nyo. So, paano checkin yung ating sensor? So, pwede rin gamitan ng multimeter, mga katropa. Meron din siyang 2-pin. 2-pin. Malalaman nyo yan. Gagamitan nyo ng multimeter, mache-check nyo na kung anong reading. So, meron akong ginawang video. Ilalagay ko na lang dito. Isasama ko rito sa about sa pag-check ng sensor. Kung paano natin checkin, mga katropa. Isasama ko rito sa video yung ginawa kong maikling video paano checkin itong ABS sensor, mga katropa yan. So, meron akong ABS sensor. Ito yun, mga katropa, yung lumang ABS sensor. Ngayon, titingnan natin kung ilan yung reading nung, kasi umilaw yung ABS niya. So, ito yung na-detect rear right. So, ngayon, tingnan natin kung ilan siyang ano nang tetesterin natin. So, tetesterin natin yan dito. Yan. Medyo mahirap kasi maliit yung ano, wala tayong tawag doon, wala tayong pang clip. So ayan, kumas. Tingnan natin yung reading. So meron siyang 1,000 kilo ohms. So gumagalaw, 1,116 kilo ohms. Kilo ohms siya, mga katropa. Yan, kung mapapansin nyo, kilo ohms. Yan, 1,116 kilo ohms. Yung luma, yung sira, mga katropa, yung may problema. So kapag may problema siya, 1,000, magiging reading niya ay kilo ohms. So meron tayong bago rito, yan. So meron tayong bago. Yan, ito yung bago natin. So titingnan natin yung reading niya. Yan. So meron siyang 476.75 milliohms. So ibig sabihin, milliohms is good. Yan. Milliohms is good, mga katropa. Ayan, So yun, mga katropa, ganun lang natin checkin yung ating ABS sensor. Once na luma ay kilo ohms yung lalabas, pagka bago ay milliohms. Yun yung pagkakaiba nila, mga katropa. So yun, mga katropa, sana nakakuha kayo ng idea kung paano nyo checkin yung inyong ABS sensor. Ayan. Dagdag ano na rin, dagdag idea, mga katropa. So ayan,
Ganyan lang naman yung sa ABS mga katropa. Tapos brake. Nandito na lahat, nakadugtong na yung mga brake dyan mga katropa. So yung module, module tsaka motor yung nagbibigay ng ating stable sa brake. So pagtapak mo ng brake, kung gaano kabigat yung tapak mo, ganon din yung bibigay ng masisense ng module yan eh. Kung gaano kabigat yung tapak mo para i-apply dun sa sa brakes. Kung gaano yung pressure na di-deliver sa bawat front and rear. Yan. Pag binigla mo yan, kaya nga nagkakaroon ng emergency, diba? Pag in-emergency brake mo yan, gagana yung motor, magbibigay ng malakas na pressure sa bawat brake yan mga katropa. Kaya kung mapapansin nyo, makakarinig kayo ng parang ganon mga katropa. So pinipigilan niya yung mga katropa. Pinipigilan niya yung pag-swing ng sasakyan. So kaya mas maganda yung merong ABS na sasakyan. Kasi pag nag-emergency brake kayo, pag brake nyo, naka-straight lang kayong ganyan. Naka-straight lang. Hindi gaganyan-ganyan yung sasakyan nyo mga katropa. Yan. Pag merong ABS. Pag nag-work yung ABS nyo. Kung sira yung ABS nyo, hindi rin mag-work. So gaganyan-ganyan din kayo pag nag-brake. So yun yung pagkakaiba ng with ABS saka sa without ABS. Mas safety yung may ABS. Ibigyan ko pa kayo ng tip mga katropa. Lalong-lalo na sa mga owner. Sa mga owner ng sasakyan na may ABS. Minsan kasi sila kung mag-brake is dahan lang ganyan. Dahan-dahan lang ganyan. So, bibigyan ko ng tip, lalong-lalo na yung mga owner, para hindi nag-i-stuck yung inyong module. Paminsan-minsan, siguro mga once a week, isang beses, or twice a week, isang beses. So, gamitan nyo ng emergency brake mga katropa. So, gisingin nyo yung motor. Kahit hindi emergency brake, so, kayo na mismo yung emergency brake sa sasakyan nyo para gumana yung motor. Subukan nyo. Pag in-emergency brake nyo, gaganda yung preno nyo, babalik sa normal. Minsan kasi pag hindi natin ginagamit ang emergency brake or bihirang magamit yung emergency brake, minsan lubog yung brake nyo. So ibig sabihin hindi nag-work ng maigi yung ABS module or motor para i-supply yung magandang traction ng brake sa inyong apat na tire. So mas maganda, gaya na sinabi ko, once a week, one time, gamitan nyo ng emergency brake para gumana yung inyong ABS. Para magising, mga katropa, yan. So, ganun lang. Siyempre, gagawin nyo yun sa pre. Huwag nyo gagawin sa highway na maraming sasakyan, mga katropa. Yung pag pre lang yung nakikita nyo pre, saka nyo gawin. Mamaya, ginawa nyo maraming sasakyan, maano yung magka-disgrasya pa, mga katropa. Pag pre yung highway, pwede nyo gawin kahit nasa mga street nyo, kung walang masyado sasakyan, pwede nyo gawin na pagganahin nyo yung ABS. Gamitan nyo ng emergency brake mga katropa. So yun mga katropa, ilalagay ko na lang yung video kung paano checkin yung ABS sensor. Sasama ko na lang sa video rito mga katropa. So yun yung simple tip and idea lang, basic na basic mga katropa. So ito nga, knock sensor tsaka sa ating ABS basic. So yan mga katropa. So, ayun mga katropa, sana nakatulong yung simple explanation natin about sa knock sensor. Tsaka about sa konti sa ABS mga katropa. Sana nakatulong at makakuha kayo ng idea mga katropa. So, yan, nandito tayo sa aking room. Umuulan kasi sa labas kanina, kaya dito ako gumawa ng simple content mga katropa para lang magkaroon lang kayo ng idea, lalo na yung mga beginners or yung mga owners ng car magkaroon ng idea. So ayan mga katropa, so ulitin ko mga katropa, maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel mga katropa, The Mechanic TV channel. So lagi natin tandaan mga katropa, stay safe, stay tuned, God bless, bye, thank you for watching mga katropa, see you in my next video.